Hello and welcome to my vlog. So sa edition na to, meron tayong HP Engtank 115. Sa ngayon, ito muna ating aayusin, tingnan at i-troubleshoot dahil ang problema niya is paper jam daw. So tingnan natin kung paper jam ba talaga ang kanyang issue. So before that, check muna natin power on kung gagana. And then, pagkatapos mag-power on, mag-send tayo na or mag-perform tayo ng quick tests sa ating system para ma-diagnose natin kung ano ba talaga or nag-paper jam ba siya. So, sa ngayon, kumuha ko ng papel na kahit anong papel available sa inyong area. Sa akin ito lang. Okay lang yan. So, perform ko muna ng print self-tests. Paggawa niyan, hold mo lang itong power button, pindutin ang cancel button, i-release, release. So, mag-initiate yan maya-maya lamang. In 3, 2, 1. Ayun. Nagbe-blank siya. So, ibig sabihin, nakuha niya yung algorithm na ating ginawa. Ang kanyang dyan is self-test page. So, ngayon, upon checking, nakapag-print siya. Bakit kaya nag-paper jam, sabi ng customer. So, yan lang natin. Double check na lang natin para hindi sila pabalik-balik. So, nakapag-print naman tayo. Yan, makikita nyo. Problema nga lang yung block niya. Putol-putol. Pero sa paper jam issue is wala tayong na-encounter sa ating end. I-double check na lang natin maya-maya. Cleaning na lang natin to. So, ayan, nakapag-print tayo. So, problema niya is yung kulay black, paper jam daw. So, ngayon, i-double check na lang natin. Hindi na lang natin sabihan si customer na walang error tayo na-encounter. Alright? So, sa ngayon, wala siyang paper jam. Wala tayong paper jam na na-encounter. Nakapag-print tayo. So, i-double check na lang natin para hindi pabalik-balik si customer sa issue. First thing first, mag-ready tayo ng Torx screwdriver size T10. And then, lagayan ng mga screw. First, yung birahin is itong access door. May isang screw dito. And then, dito din sa kaliwa. Sa mga 115 na mga printer, sa HP 115. Engtank series, maraming screw to. 2, 4, 6, 7. 7 screws dahil tatlo dito sa ilalim. Yung kinukuha ko ngayon, yung sa power supply side, tatanggalin mo to kasi meron pa tong tatlong screw dito. Yan, ibaba nyo ito, tanggalin nyo itong cover niya sa power supply, and then syempre remove muna natin yung power supply. So 5 screw na, tapos meron dito screw ating tatanggalin para nahulog pa. Na-remove na natin yung screw dito and sa kabila naman. So ayan, so pitong screw ang ating tinanggal. Ikotin nyo yan, iangat dito. Sa pagkuha niyan, ito, huwag nyo yung biglain kasi meron siyang locking mechanism dito. So pag ganun nyo lang, yan. Same sa kabila, yan. Tapos iurong nyo pag ganyan kasi meron siyang nakalock dito banda. And then huwag nyo didiretsuhin dahil meron siyang flex cable. Okay? And then itabi. So ngayon, pang checking, nabuksan na natin at ito ang kalagayan niya. So ngayon, it's open na. I-check natin dito banda at meron pa siyang ng daga. Ihi ng daga talaga. Ay, nako. So, linisan lang natin or anuhin lang natin muna. I-double check natin. May ihi talaga ng daga oh. Pero all good sa wala naman siyang ningat-ngat. Na lang natin. So, ito meron ako nakitang dumi sa sa flex cable. Dito banda sa sensor. Yan sa sensor mismo. Yan. Pakita natin dito banda. Yan. Dumi po yan ng daga. So, konting punas lang. Although, pwede nyo naman itong basahin. Pero sa ngayon, wala akong pambasa dito. So, pinunasan ko may ihi talaga. Bahong ihi. Ihi ng daga. So, remove natin itong blue latch. Kasi tingnan natin sa ilalim. Yung daanan ng papel, sisiguruhin natin na wala nakabara dyan. Pero, nakapag-print naman tayo kanina. Para iwas pabalik-balik, double check na lang natin. So, general check up na lang natin to. Ano ang posibilidad ba't siya naka-encounter ng error. Hindi ko alam kung na-encounter ba't niya talaga ang error, kung paper jam ba talaga na error ang kanya na-encounter noon. So, ito yung mainboard niya. Napakabaho ng ihi. Ihi talaga. Walandiyo talaga eh. So, ito na yun.
Tabi muna natin. Then, ito munang carriage assembly. Ano natin yun. Tatanggalin ko muna to. Then, ito siya. Yung sa cable. Ingat muna natin. And, boom. Wala naman. Wala siyang wala siyang nakabara. Pero meron siyang So, di naman to masyadong nakaabala. So, all goods naman. Pan-checking, all goods. Wala. Pagpag natin, wala. Okay. So, ibalik na lang natin to. Since wala naman tayong nakitang possible reason bakit siya nag-paper jam. Paminsan-minsan yata ang paper jam to. Pero anyway, dinouble check na lang natin. Sarado natin mali. Okay. Yung mainboard, waswasan ko muna yan. Kasi baka sa katagalan pag masira yan. Linisan ko muna yung mainboard. Paano ba maglinis? Buhusan nyo ng tubig, brushan ng toothbrush. Dahan-dahan lang, baka masira natin. So, lilinisan ko muna to ng tubig. Tubig na tap water lang. Yan. Tapos, pag kuskus mo yan, tanggalin itong mabahong amoy. And then, syempre, patuyuin nyo bago nyo isalpak. Okay? So, maglinis muna. So, ngayon, balik tayo na washingan na natin yung mainboard at pinatuyo na rin syempre. Bago nyo isalpak, patuyuin muna yung mainboard baka pag power up natin matusta to kasi shorted na eh. So, ngayon, tuyo na siya. Pero still, smell, ihi pa rin ng daga. So, ngayon, i-assemble na natin, balik ulit. Since wala tayong nakitang paper jam, ko na lang, ang tawag dito, wait. Double check ko na lang yung system mismo para wala na tayong problemahin pa. Pagkatapos nun, nilinisan ko yung mainboard. Hinugasan, pinatuyo at ikinabit ulit para magamit natin. Kasi pag hindi natin winaswasyan yan or hinugasan, sa katagalan masisira din itong mainboard. So, punasan, linisan at ayun, testing natin. So, ngayon, assemble natin and screwhan. Yan, makikita nyo naman paano ko kinabit tayo. Ayan. So, ayun. Ang screw niya, pang steel. Meron siyang washer dito banda. At pagkatapos nito, syempre, kabit niya na itong mga peripherals niya para dito. Ayan. Andyan. And then dito rin. Ayan na po ang ginagawa ko. And then, itong sa may gilid, mabaho pa rin dito eh. Kailangan talaga hugasan tong buong kaha niya para mawala yung baho ng ihi sa daga. Kakainis naman tong ganito eh. Okay? Sige na lang. Wala tayong magagawa dito. Hindi, na lang. Kailangan nakasi nila eh. So, buksan, itaklip to. And then, kuha tayong pang sample dito. Meron kasi akong board dito ng control panel. Yan. To, para hindi na tayo nitong tawag. Yan, ito. Meron tayong extra na board para sa control panel para dito na lang tayo ganyan, no? Diba? So, ilagay lang muna natin dyan. Then, power up. There we go. Umilaw. And then, ayun na nga, namatay. And then, pindutin isa. Power on. And, iikot to. Hindi, umikot. I-restart natin. Ayan, umikot pala. So, yan na. Yan na, umikot na. Ayan na nga. So, shut down. So, wait lang. Antayin natin mga power off. Ayan, power off na siya. So, power on. Then, power on. And, ayan na po. Nag-power on na siya. Okay. Umikot na. Gumalaw ang printer head. Nag-i-initiate na siya. And then, nahirapan tayong paglalagay. Yan, ganyan na. And then, kuha tayo ng papel. Hanap tayo ng papel dito malinis-linis. Scratch dito. Ayan, meron tayong scratch dito na medyo malinis. Wala masyadong print. So, ito. Dalawa. Isa lang. Alright. So, ayan na po siya. And then, pag test print niyan, hold nito yung power button, then cancel button isa.
pindutin, i-release din power button, and then magbi-blink yan ng 3, 2, 1, action. Di ba? Magbi-blink. So, ibig sabihin yan, nakuha niya yung algorithm natin. Magpiprint yan dyan. Makikita natin ang quality. At, ayun. Solve na ang ating paper jam. Mabaho pa rin yung sa daga. Kainis, sakit sa ilong. Pangit ang kanyang quality sa black. Linisan muna natin to. Since general cleaning, na-eliminate na natin yung sinasabi niyang paper jam, pero wala naman tayong encounter. So, proceed na lang natin sa pag-cleaning ng black. Tanggalin natin yung black, maya. Tapos nito, punasan lang natin. So, ito na yon. Pangit ang black. Buksan natin to. Then, kuha kayo ng basahan. Kahit anong basahan yung gusto nyo. Tapos, basahin nyo. Ayan, basahin nyo lang yung portion na medyo malinis. Ayan, basahin nyo lang ng tubig. Then, tanggalin nyo itong black. And then, tingnan nyo sa ilalim. So, ito po yung, itsura. Ayan, malabo. And then, napakapangit. So, ang gagawin nyo lang is, ang gagawin nyo lang dito is, punasan nyo lang itong dito banda. Na basahan, punasan. Ganyan lang. So, linis na. Then, ibalik nyo to. Then, sarado. Then, linisan nyo din itong wiper niya. Wiper. Then, pagkatapos nyan, sarado. And then, i-restart natin. Ay, hindi pala. Kuha na natin diyan. So, wipe ng konti siya. So, yan. So, priming. Hindi, nag-spit siya dito. So, in-spit yun yung ink para lumabas dyan. Yun naman yung niya, algorithm. Naka-program. And then lang natin matapos siyang or baka mag-home position siya talaga. Natin i-display. Okay. So, ngayon, tapos na siya ngayon. Natin? Ito. Mag-send tayo ng para sa kanina. Service page, power button, hold. Pindutin ang cancel button, i-release din tong power button. So, maya lamang is magbi-blink to. Ayan. So, ayan, nag-print na siya. Same thing pa rin. Walang nangyayari sa print head niya. Pangit pa rin ang quality. So, ngayon, ang gagawin ko dyan is magpiprint ako ng yung kulay black talaga. Para ma-unclog natin yung ito, pakita ko sa inyo. Wait lang. Ito talaga ang may problema. Teka lang. Dito banda, ito, problemado talaga yan. So, eliminate natin yan by using, hindi na lang. By using ininit tubig na lang. Or maligamgam na tubig pala. Hindi mainit. Maligamgam. Ito naman. Maligamgam, sorry. So, kuha mo na ako ng printer head. Ito. Yung printer head niya, parang may problema sa wiper. Wiper may problema yata. Pangit ang kanyang Pero sige lang, i-try natin sa maligam-gam. Lubog natin sa maligam-gam na tubig to. Ito mismo, ng 3 minutes. Alright, so kuha man ako ng maligam-gam na tubig. Ayun, ito na po yung maligam-gam na tubig natin. Nilagay ko dito banda. So ito, patatamaan ko lang itong printer head. So ilagay natin ng about 3 minutes. So ayan, kaya ganyan siya. 3 minutes nating ilubog dyan. And then, pagkatapos nyan, makita nyo mamaya ang ating gagawin, okay? Then, tapos na ang ating kaligayahan. Wala na tayong flash. Sorry. So, ito na yon. Tapos na yung 3 minutes. Tanggalin na natin dito. So, ang tinarget ko lang is, tabi ko lang to ha. Mabasa tayo nito eh. So, ang target ko lang is yung dito banda. Yung ito. So, pinalambot. Yan, sa tamang term nila sa Tagalog. And then, meron tayong syringe at itong little adapter dito. So, design talaga yan para ganyan. Ang gagawin ko is, di ako sure kung nalambot natin mismo or napatanggal natin yung nakaklag doon na ink. Ang gagawin ko ngayon is bugahan ko ng hangin dito banda. So, ito ang gagamitin ko. Syringe, tube at saka itong adapter. Bugahan natin hangin para ma-spit niya ng malakas. Malakas ang spit niya eh. So, ayun. Umpisa na natin. Yan. Bugahan ng hangin. Yan. Para mapalabas natin yung ink. Okay? So, yun lang. Gawa natin ng ganon. Then, pagkatapos nyan, punasan nyo itong dito banda. Sa print head mismo. Tuyo. Then, pagkatapos nito, wala na, goods na. Ibalik natin sa printer. Yan. Then,
Umaatras yung ink. So, lang yan. And then, power on natin. Power on. Power na. Yan. So, hanap po na tayo ng ano, yung itong para power on. So, since na power on na natin, yan, makikita nyo yung umiilaw na yung panel. Subukan natin ulit mag-print test. So, ito, subukan natin ng print test. Same procedure. Power button, cancel button, i-release. Release din power button. Itong algorithm na ito or itong type sa pagpaprint ng hindi gumagamit ng computer o laptop or ano pang device na makapag-send ng data. Ito lang pang lang to niya. Applicable lang to sa HP Ink Tank series. Wait, hulog. HP Ink Tank series na 110. Sa 400 at saka 500, 500 sa 300 at saka 400 series, wala sila lang. Iba ang sa kanila. Alright? So, same pa rin. Walang nangyari. Walang nangyari. Same pa rin output. Try ko palitan ang wiper. Kasi, printed wiper kasi pangit ka yung wiper eh. Baka hindi niya ma-wipe ng gusto yung printer head. Pero okay naman yung wiper dito banda. Ayan. Try kong kumuha ng ibang wiper. Okay? Palitan ko muna ng wiper dito banda ito. Yung tinuturo ko, ito yun. Ito po yung ipapalit natin dito. Yan, itong sinasabi ko, ito yung wiper mismo ng printer. Yan, makikita nyo. Wala tayong flash, pasensya na. So yan. Yan po ang kinuha ko sa ibang unit. Meron kasi akong nakatambak dito. Tinanggal ko at ito, dito yung tinuturo. Ito mismo, tatanggalin natin to. Palitan natin ito. Okay? So, pagtanggal niyan, sa ilalim nyo, buhatin. Diba? Yan, testing natin. Ayan. So, ipakita natin yung yung luma. Okay. Yung lumang lumang wiper. Ayan, makikita nyo dito banda. Ayan natin. Para siyang di kasi maklaro. Wala kasi ang flash. Pasensya na. Yan po yung wiper niya. Yung pinakadulo. Parang pangit na siya. So, pinalitan ko lang muna. Sana hoping na malinis natin. Testing na natin yung bago nating pinalit na wiper. Kung gagana ba. And then, pag hindi pa rin, wala tayong magawa dyan. Printed cleaning na lang tayo ulit. Okay, testing natin. Sige. Power button, cancel button, release. Okay. Try natin kung gagana. 3, 2, 1. Yan. Yeah. Shush. Wala pa rin. Hindi tayo magagawa dito. Printer head niya. Linisan natin ng maayos. Senda natin ng yung printahan natin yung quality, yung talagang kulay black para labas niya. Wala pa rin. Ganon pa rin. Pangit pa rin. Try natin. So, hindi na-eliminate. So, goods pa to yung wiper niya. Wala lang yan eh. Hinulaan. So, hindi na wala. Kasi, posibilidad kasi yun yung problema. So, ito pa yung niya. Hindi pa rin wala. Kita niyo naman wala. May bakante pa rin. So, mag-send ako ng data. Kulay black talaga. Magbubenta ko ng marami. Parang ganito. So, black lang. Para ma-eliminate natin ang bad output. Right? So, yan ginawa ko pag nag-send ako ng print na black lang lahat. Ayan, para ma-split talaga niya yung naka-clog dyan sa ilalim. Ayan, makikita nyo. Ang print quality niya is naka-best. Hindi normal quality printing lang. Naka-best para talagang maganda, mawala yung clog. So, antayin natin matapos yan at test print ulit. So, ngayon, ganyan lang muna. Patapusin lang natin yan. So, yan na nga. Kahit anong linis ko yan dito, ganun pa rin. Pangit pa rin. So, confirm na. Confirm ko na to na ang problema niya is printer head. So, hindi makadala sa itong powers. Kailangan talaga siya ng bagong set na printer or bagong block na printer head. Alright, so kailangan nating palitan ng printer head. Hindi natin kayang save ang kanyang printer head. So ginawa ko na lahat sa cleaning, wala pa rin, ganun pa rin. Pabilihin na natin siya ng bagong printer head. Ayun, bumili ang customer natin ng printer head. Ito na po yun. So naka-power on pa. Power off muna natin, hugutin sa So ngayon palitan natin kasi hindi natin kayang linisan. So, simple lang po yan. Hindi natin kayang linisan kaya nag-request tayo. So, pinagbigyan naman. So, ngayon, papalitan natin ng bago. So, ito na po yun, ang bago.
So, tanggalin ko lang para ma-detect niya. So, power on ko muna. Yan ko muna tong para ma-detect niya. Tapos mag-print siya ng ano. Print siya ng tawag ito. Alignment page. So, mamaya, teka lang. Tanggalin muna natin tong printer head. Yan. So, nag-error na siya. Wala daw ang printer head. Ito na po yun. Tanggalin muna natin yung papel. So, ayan. Ang bagong printer head niya. Okay. Tabi. And then, tanggalin tong takip. At itong takip sa ilalim. So, ayan. Lagay natin yung black. Yung tricolor din. Yung sarado. And then, obserbaran nyo dito. Wala na siyang error. Maya. Diba? Wala na siyang error. So, ayan. Tapos na natin palitan. Kaya sa ating power. So, pinalitan na natin. All goods naman. So, ngayon, nagba-vacuum siya. Pusa. Dahil, nagpalit tayo ng printer head. So, which is, ang kanyang algorithm. Hati ka lang. Okay, try natin mag-print ng excuse me. Print tayo ng isa. Service page natin, yung piniprint natin kanina. Palaging piniprint. Ito na yun. So, maglagay tayo ng papel. And then, ito na. Moment of truth. Power button, cancel button, release cancel, release yung power button, and then lagay natin dyan. And then, maya lamang mag-print yan. Initiate. So, kita natin, ano na siya, initiate na siya. So, makita natin yung quality output niyan. Maganda na. Hindi na sa parehas kanina na pangit talaga. Diba? So, ito na po yun. Maganda na kanyang quality. Alright. So, ganun lang. Pag hindi madala mag-cleaning, hindi nyo kaya sa inyong power, sagad na, dito na lang, palitan nyo na lang yung printer head. So, ito na po yun ang kanyang quality. Masyadong klaro, masyadong kita yan. Kitang-kita na po yan. Wala na siyang bakante. So, yan na po ang ating trabaho. Goods na po yan. So, pwede na itong kunin ni customer. So, hanggang dito na lang. Hindi ko na ipakita paano ko i-assemble yan kasi mahaba na ating istorya at ang ating video. So, hanggang dito lang muli. Salamat sa inyong pag-support. This is Fibertech and Tips. Bye-bye.